Abunyag na nga ang umunay pagkakasangkot ni Pangulong Kuting Jr. at sa kontrobersyal ng isyu ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Ayon sa mga ulat, sinasabing umabot umano sa 1.5 billion ang natanggap ng Pangulo mula sa POGO operators kapalit ng pagtakip niya sa katiwalian at iligal na operasyon na kinakasangkutan ng industriya. Ito'y matapos magsagawa ng masusing imbestigasyon ng mga otoridad na naglalayong tuklasin at ugat ng lumalalang katiwalian sa nasabing sektor. Sa kabila ng mga akusasyong ito, maaaring itanggi ng Malacanang ang anumang pagkakasangkot ni Pangulong Kuting Jr. sa naturang isyu. Ayon sa pahayag ng tagapagsalita ng palasyo, walang katotohanan ng mga paratang at naninindigan ng administrasyon na walang kinikilingan o tinatangging pagdating sa pagpapatupad ng batas. Ipinahayag din ng Malacanang na patuloy nilang susuportahan ang mga hakbang na naglalayong linisin ng industriya ng POGO mula sa mga illegal na aktibidad at katiwalian. Samantala, nagbunsod ng malawakang aksyon mula sa publiko at iba't ibang sektor ang naturang mga akusasyon. Marami ang nananawagan ng mas malalimang imbestigasyon upang matukoy ang buong lawak ng umunay katiwalian. May mga mambabatas na rin ang nagsusulong ng pandinig upang linawin ang isyu at mapanagot ang sinumang mapapatunayang may sala. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Whirlwind Corporation na kung saan at sinamahan niya nga ito ang kanyang kliyente doon sa PAGCOR, right? Para sikasuhin yung mga payment, okay, na hindi niremit nitong certain Dennis Cunanan na representative din, okay, nitong PAGCOR na ito. Kaya naman talagang gusto nilang gisahin ng bonggang-bongga itong si Harry Roque at paulit-ulit na sinabi ni Harry Roque na siya ay hindi abogado ng Lucky South 99. Okay? Doon kung saan may nakita during the read doon sa PAGCOR na ipaliwanag din ni Harry Roque yung kanyang bank statement kung saan ay yung kanyang dating empleyado o dating staff sa communications sa communications, one of communications people ay tumira doon. So for sure narinig yun na naman yung mga ganong klaseng paliwanag niya. And also yung recently nga ay ni-raid yung property na kung saan isa sa part owner si Harry Roque. So doon sa sa POGO, mga kababayan, hearing na yon ay talagang gustong idiin ang mga kaalyado o dating kaalyado ni Pangulong Duterte. At doon din, di ba, napanood ninyo, pinagpiestahan itong si Alice Go na to o Alice Guo, okay, na kung saan nakatakas na nga dyan sa immigration. Nakalabas na ng bansa. At malinaw pa sa sikat ng araw, nakasabwat ni Alice Go etong gobyernong bangag. Kasi hindi yan makakatakas. Yan ay yung hearing nila dyan, yan ay pawang sarsuela o palabas lamang. Dahil kung talagang itong si virus, dahil kasabwat na ngayon, dilawan at saka pulan, lahat ng mga demonyo magkakasabwat na, hindi makakatakas si Alice Go. Kung ito ay ginawa ng gobyerno ang kanilang ang kanilang trabaho para panagutin ang mga dapat managot. Pero itong Harry Roque, gustong idiin ng mga jutang ginimes na hindi naman nila mapatunayan na si Harry Roque ay abogado nitong PAGCOR Porac ng POGO, okay, sa Porac, Pampanga. Hindi nila mapatunayan mga kababayan at sabi nga ni Harry Roque dyan ay gusto nga niyang wala naman daw problema kung siya ay kunin ng POGO owner na abogado. Kasi, as a lawyer, trabaho niya yan, di ba? Kung yung mga kriminal nga, may abogado, di ba? Ano niya yun? Profession niya yun. Now what? Ngayong araw, mga palangga, okay? Papakita natin sa inyo, okay? Ito sa YouTube and Facebook.
Pero gusto ko lang sabihin, itong picture na ito ay ma-download ninyo sa ating Facebook account sa Boljakan. Alright? And dito sa Maharlika Network. Ipakita ko lang kung saan kayo pupunta after ng ating vlog para magkaroon kayo ng kopya. Ito po, meron tayong 94,000 followers. Diyan nyo ako, ayan, diyan nyo kunin ang picture na yan. Ayan, Boljakan. Diyan nyo kunin ang picture kasi may label ito. And then also, you can get the picture here dahil ito yung regalo natin kay Satanas. Kilala niyo naman kung sino si Satanas, ang nagpapahirap sa inyong buhay araw-araw dyan sa Pilipinas. Okay? Ayan din sa Maharlika Network. Dyan nyo po mada-download ang ating picture. Alright, ano ba ang kwento ng picture na ito? Mga palangga, taliwas sa pagdidiin ng mga jutang ginimes na legislators na tagapagtanggol ng mga Digimon, okay, ay ang reyna at hari ng Pogo walang iba kundi si Bangag Jr. at ang kanyang asawang Adictos Benedictos. Lahat na, name it, rolled into one nga, sabi ko. So itong litratong ito, mga kababayan, pakipakita dun sa Facebook. Itong litratong ito, medyo malabo lang ilalayo kung ganyan. Alright? Pero explain ko sa inyo. Mada-download nyo to ng malinaw doon sa Facebook page. Okay? Ito yung ating regalo pasabog. Sa picture na ito, mga palangga, okay, nasa gitna, ahas. Pakita natin si ahas, ito lang. Ito. No, dito. No, I mean, sa YouTube. Right? This one, okay. So ngayon, okay, puntahan nyo na lang sa Boljakan. So kung makikita ninyo, si Liza Tanas ay nasa gitna po siya. Ayan, nasa gitna siya ng litratong itong hawak ko. Then, katabi niya si Cassandra Ong. Okay? Na pinangalanan dyan sa Senate and sa Congress na hearing na kung saan paulit-ulit na siya daw ay may-ari ng part owner o kasabwat dyan sa illegal na pogo sa Porac. Okay? Katabi siya ni Liza Tanas. Then, again, dito po sa YouTube channel natin, mada-download nyo po itong picture na to. Just bear with me kasi in-explain ko, mada-download nyo ito doon sa ating Facebook page. I-share ko to sa inyo lahat. So dito sa litratong ito na sinasabi kong regalo natin kay Satanas para patunayan nyo sa buong mundo, sa buong Pilipinas, kung sino talaga ang hari at reyna ng illegal na pogo. Okay? Sa litratong ito, makikita nyo, ulitin ko, sa kanan ay si Cassandra Ong, ay yun yung sinasabi ni Harry Roque na kanyang kliyente na isa sa representative o empleyado ng Whirlwind Corporation. Sa gitna ay si Satanas, sa kaliwa niya ay si yung Rainier Chu, okay? Nasa tabi ni Cassandra Ong. Tapos yung katabi ni Satanas ay asawa ni Rainier Chu, tapos si Bangag Jr. Si Bangag Jr. at saka si Rainier Chu. Okay, tignan muna natin kasi nasabihin ko sa inyo kung ano yung kanilang mga role dito. Okay, dito sa litratong ito makikita mo si Noel Estanislao, retired general na kaibigan ni Kuting. Makikita din si Jetro Dionisio, yung nagsushoot-shoot. I don't know kung ano yung kanyang participation dyan. But sinasabi ko lang itong litratong ito ay hindi ito AI, hindi ito deepfake. Okay? Makita dito sa litratong ito si Noel Patrick Prodente, former BOC official. Then, si Jose Maria Ortega o kilalang Pepe Ortega na ngayon ay PAGCOR director na si Satanas ang nag-appoint dyan at si Bangag. Makikita din dito sa litratong ito ang special envoy to China na si Benito Techico. Then, ang Pogo owner na si Mr. Wu. Okay? Na paulit-ulit na pinangalanan doon sa hearing na ito. Tapos dito sa bandang kanan, yung Sandy Daza. Okay? I don't know kung ano yung mga participation nila. Pero ano ang nito? Sino-sino tong mga taong ito? Ayon sa Puting Ahas, mga kababayan, itong si Rainier Chu, okay, na nakasama dito, yung naka-black, may label naman dyan,
Itong si Rainier Chu ay kababata at BFF ni Bangag Jr. Ano ang kanyang role? Siya ay taga-ayos ng Pogo Ops. Ano ang gamit niya? Ano ang ginagawa niya? Gamit ang law office ni Liza Tanas. So mga kababayan, ayon sa ating informer, mula 2016 to 2022, okay, ang mga anumang mga negosyo na pasukin ng mga Chinese na yung mga Chinese naka-white, may label, di ba? Yung naka-white si Rainier Chu. Okay? So ayon sa ating putingahas, from 2016 to 2022, kung anumang mga negosyo, okay, ng mga Chinese na kasabwat ni Liza Tanas, na kaibigan niya, na gustong ipasok sa Pilipinas, ay dumadaan sa MOST law. Sa MOST, di ba? Marcos, Ochoa, Serapio, and Dan. Remember that? MOST. So dumadaan ang lahat ng Chinese businessmen na kinukutungan ni Zatanas ng bangag. Dumadaan sa kanilang firm. Okay? So yan ang negosyo na ni Bangag, actually ni Zatanas. Okay? Habang walang trabaho, si Marcos Bangag simula noong 2016 hanggang 2022. So, kumita ng bonggang-bongga si Marcos Jr., ang kanyang pamilya, si Zatanas dito sa mga incheck na ito na illegal o illegal man o legal na pumapasok, whether illegal business or legal business, na dumadaan sa law office ni Liza Marcos o ni Zatanas. Ngayon, mga kababayan, anong niyan? Ano ang impact din sa taong bayan? So sa kabila ng pag-hearing nila na mga yawa dyan sa Senado Kongreso, alam na mga ginayupak na yan na ang mastermind o hari at reyna ng Pogo ay si Bangag Jr. at kanyang asawa, si Romualdez at silang pamilya. Dahil itong si, itong si Chu, okay, ano niya? Wait a minute. Okay. Itong si Rainier Chu, ayon sa ating source, okay? Siya yung, nung 2022 election, okay, ay nag-raise siya o nag-fundraising siya sa mga Pogo Association para sa 2020 election. Remember, nung time ni Pangulong Duterte ay legal ang Pogo. Alright? So ngayon, may mga illegal man dyan, okay, pero ito, ang pinag-uusapan natin, itong si Rainier Chu na naglikom o nag-fundraise ng pera, mga palangga, na umabot, 2 beses nag-fundraise sa mga Pogo operators sa buong Pilipinas at nakalikom siya ng 750 million pesos. Actually, yung unang fundraising siya, 2. Yung una, ayon sa ating source, ay 250 million. Then yung second fundraising niya ay umabot ng 500 million pesos. So ngayon, mga palangga, saan napunta ito? Binigay at dineliver sa bahay dyan sa Nara, sa Forbes Park, ayon sa ating source, kung saan inabutan ni Lisa o inalok ni Zatanas si Cathy Binag ng polboron na nung saan tinanong niya, what do you want? Remember that? So doon din dineliver ang 750 million pesos during election or campaign period. Kaya hindi totoo itong mga jutang ginimes dyan, yung ginagawa nilang hearing-hearing kasi inonse nila yung mga taong ito, yung mga Pogo operators na legal na nag-operate in the past. Ano ang nangyari? So dahil nalaman, according to our source, dahil nalaman ni Kim Wong, isa pang operator, kilala nyo yan, very controversial, di ba? Doon sa multi-million, okay? Na perang na in-scam. Was it Bangladesh? Okay. Ngayon mga palangga, ano ang nito? Ano ang impact dito sa ating bayan? Okay. Tignan natin yung isang picture. Ay, wait a minute. Okay.
O ha, tingnan natin dito. Okay. Tingnan ko lang kung may bagong message. Okay. Yeah. So ngayon mga palangga, so dahil nalaman ni certain Kim Wong ayon sa ating source, mga pala Kim Wong actually, na nag-raise ng total of 750 million itong mga Chinese businessmen, particularly Pogo, ay tinapatan niya ng 750 million. Ano ba naman yung 750 million pesos dito sa 17 million dollar na $17 million na inasangkot dun sa Bangladesh scam. So anyway, ayon sa ating source, binigyan ang mag-asawang salot sa lipunan ng 750 million para lang what? Para tablahin sila Rainier Chu, sila Mr. Wo, at iba pang mga Pogo operators para pag sila ang naupo ay wag i-renew ang kanilang license to operate dito sa Pogo sa Pilipinas. So ibig sabihin, napaka-traidor talaga ng mag-asawang bangag at mag-asawang salot sa lipunan. Bakit kamo? Imagine nyo, binigyan sila ng 750 million. Pero tinapatan ni Kim Wong, ayon sa ating source, so nakalikom sila nakakulimbat sila ng total of 1.5 billion. 1.5 billion pesos ang kapalit ng 750 na tinapat, wag i-renew ang kontrata nila Mr. Wo, mga palangga. Mr. Wo. Okay? So ngayon, mga kababayan, ganito kalupit, ayon sa ating source, ang ginawa ng hari at reyna ng Pogo. Imagine niyo, kung nabasa niyo ang book ni Attorney Vic, ito, page, was it page? Ito ba yun? Okay. This is page 256. Okay. Was it 256? Okay. Okay. I think, no. Page 255. Dito sa librong ito, ng Kingmaker, okay, ni Attorney Vic, sinabi ko na rin ito, na supposedly ang i-appoint ang first choice o personal choice ni Bangag Jr. para sa PAGCOR ay si Ram Antonio. Pero dahil nakipagsabuatan ay nangako si Satanas dito sa kay Kim Wong at iba pang mga kasabwat. Ayon sa ating puting ahas ay inupo si Altenco. Ano ang sabi dyan sa book ng Kingmaker? Meron lang aayusin si Altenco, si Romualdez, si Satanas, at itong yung sa Okada, yung si Michelle Lazaro. Okay? Meron lang daw silang aayusin ng 1 year. Okay? Iba yon, yung Okada, yun din, isa din yun, kasama dun sa book na yun, isa dun sa Okada. Pero we're focusing right now dito sa Pogo issue na ito. So, ito yung, isa ito sa mga aayusin nila. Okay? Isa ito sa sinasabing aayusin nila, kaya nung nanalo sila mga palangga, si Kuting Jr., nung nanalo sila, talagang inayos nila. Kinansela nila yung mga lisensya ng mga taong tinabla nila. Imagine nyo, nagbigay na ng 750 million during the campaign. Tapos tinabla dahil, mukhang ayon sa ating source, hindi, kumbaga, kalaban sa negosyo ni Kim Wong. Okay? Yung sangkot dun sa Bangladesh scam, mga palangga. Kaya unang-una, ang ginawa ni Altenco ay kinansela ang license nitong Mr. Wo, nitong Rainier Chu, ni Mr. Wong, nila Cassandra Ong, yung mga itong pinag-uusapan dyan sa Senado at sa Kongreso, itong sa Porac nga, sa Pampanga na loto, mga palangga. Okay? Ngayon, kinansel nila, pero yung kay Kim Wong, yung kanyang mga operation, yung mga franchise niya, okay? Yung franchise sa kanyang mga gaming, okay? From CEZA sa Cagayan, mga palangga, state
cool lang, stay put lang. Hindi pinakikialaman ni Altenco kasi nga yun ang usapan nila ni Satanas. According to our source, mga palangga. Kaya naman, niloko talaga nila etong mga taong nagbigay sa kanila ng pera na 750 million. So ngayon, ang palalabasin nila, si Harry Roque, anong kinalaman ni Harry Roque doon? Di ba? Ito maliwanag na may litrato. Okay? May picture. Again, yung kapapasok lang, sabi ko nga po, kunin nyo sa YouTube. Ito'y maliwanag na may picture na patunay na si Satanas ay nasa gitna. At nung time na yon, yun yung mga panahon na dinududugan sila, binigay ang pera na 750 million nito mga Chinese nationals. Ito yung mga nagnegosyo sa Pilipinas. Ngayon, mga palangga, eto, si Harry Roque, dinidiin nila na may nakitang dokumento at nagrenta doon sa bahay. Pero itong mga jutang ginimis na senador, mga legislators, ayan na ang picture, ipakalat nyo dyan. Okay? Ayan, download nyo na. Okay, andyan na pala. Screenshot nyo na lang. Okay? So ngayon, dinidiin ang mga kritiko o mga kaalyado ni Pangulong Duterte, pero ang totoo, si Satanas, si Bangag, ang gobyernong bangag na bangag, ang nagpatakas kay Alice Go. Kaya nilabas si Alice Go para pagtakpan ang pulboronic addiction, addictus benedictus, na authenticated here in the States para pagtakpan yung issue na yan. Kaya yan ay kakasabwat sila. Kumbaga yan ay collateral damage or sacrificial lamb nila. Dahil kaibigan nila, kahit si Risa Ontiveros, may picture sila, magkakasama sila. Sweet-sweet pa nga sila eh. So dito mo makikita mga kababayan na wala na kayong patutunguhan kung hindi nyo tagpasin ang dulo ng mga kawatan. Hindi nyo hilain ang kanilang mga, hilain ang kanilang mga tiil para tapusin ang sindikato sa ating bayan. Why? Sa Kongreso, kaya sila ganyan, kalakas ang loob dahil protektado sila ng Malacanang. Imagine nyo yung SOP dyan sa Congress, kaya ang mga project walang kwenta, binabaha, nawawash out, nagko-collapse, 50% or more than pa. At ayon sa ating source, ang nagpapatakbo, nagkokontrol ng budget ay si Zaldico at yang si Tambaluslos. Kaya yung mga buwakan ng Genemes na mga kongresista ay sunod-sunuran kasi hindi sila bibigyan ng budget ng dalawang ito. Okay? At sa utos ni Satanas at ni Bangag Jr. na pirma-pirma lang dahil sinusubuan lang ni Satanas ng Coca-Cola o ng pulburon, pipirma lang yan. So bawat subo o singot, bawat pasingot kay Bangag, pipirma lang si Kuting o si Bangag na walang kinalaman. So sino ang magsasuffer? 50% ang SOP na komisyon na kinukuha ng mga contractors, kaya dapat tagpasin nyo na silang lahat. Dapat nilang lisanin ang mga pwestong pamdorobo dyan sa taong bayan. Imagine nyo, 50%. How many budgets we have for 2024? 5 trillion? Imagine mo, kalahati ng budget, baka nga, sabi ko nga sa inyo, baka 90% napupunta sa kanila. Kasi maliban sa senador, pag pumunta sa contractor, imagine mo, kung paglabas pa lang ng budget papunta sa mga kongresista, may cut na kaagad na 50%. Itong si Tambaluslos at ang kanyang mga grupo ng mga judgemon. Ilan ang nanakawin? Okay? Out of that for 50% na magnanakaw din, itong mga kongresista na to, another 50% from that budget. That's already 75%. So ilan na mapupunta sa project? 25%. O kung magnanakaw pa uli yun. Kaya wala nang matitira. Kaya nga yung mga projects nila, sisimulan nila ng magbubungkal o magtatayo ng footbridge, pero foot lang, walang bridge, hindi na nila tatapusin. Ganito kalala, kagahaman, kaganid ang gobyerno ninyo na itong jutang ginimis na si Satanas at si Bangag, campaign period pa lang, dun pa lang sa mga Chinese businessman, 1.5 billion pesos na ang kanilang kinubra. Tapos inonsi nila, yung nagbigay sa kanila ng 750, di ba? Wala silang pakialam. Tapos ngayon, ang ididiin yung nakaraang administration. At si Spokesman Roque, yung Go, di ba? Kunyari, diniin nila, pero pinatakas nila. Di ba? Meron pa ba kayong matinong gobyerno?
wala na kayo matinong gobyerno kasi nga buwat. Okay? Sabi ni Melba Sutcliffe, kay Duterte 1.5 kuryente ngayon nataas-taas na. Marcos Government Syndicate, sabi ni Doval V. So ngayon mga kababayan, yan ang dapat ninyong pagnilay-nilayan. Yung mga, sabi ko, mga kaparean, kayo lahat, mga sundalo, lahat kayo. Wala pong ibang mastermind o reyna and queen ng sindikato sa Pilipinas, itong mga mag-asawang bangag. Hindi ba nung August 16 yung pinost ko dyan? Habang kayo ay hirap na hirap, kagagaling lang sa Karina, hindi pa nga kayo nakakahaon, sila nagpa-party. Nagpapupulburon party sila, nagsiswinger, nagchuchuktsaka, you know what I mean? Tapos kayo hirap na hirap, and you don't care about your country? Maya-maya nagpa-party sila nung panahon ni Duterte. Nagagaganyan ba sila na maya-maya? May mga parties, pero hindi ganyan. Magkaroon nga lang ng konting konting mga event, di ba? Ang dami nyo nang sinasabi. Pero ito, si Bangag, kasagsagan ng katatapos lang ng binaha. Ngayon may dilubyo na namang parating. Na nakaraan, puro daw kidlat dyan. Okay? Kulog at kidlat. Sana sila natamaan. But anyway, maya-maya party. Then gusto nila kayong makontento sa 64 pesos budget for one day sa inyong pamilya. Pero itong si Satanas, campaign period pa lang ay kumita na ng 1.5 billion pesos na campaign funds na hindi na-declare sa SOSE, okay, ni Bangag. Okay? O sa SALN niya. Hindi na-declare ito na nagbigay ng 750 million yung mga grupo ni Mr. Wo at grupo ni Kim Wong. Ayon sa ating source. Yan ay paglabag sa batas, paglapastangan lahat. Lahat po ng batas inabuso ng mga baboy na ito. Grabe ang kanilang mga ginagawa. Tignan natin ang comment sa ating Boljakan. Okay? Nakita nyo na? Ayan, marami na nakakuha. Okay. Kaya mahirap ang buhay natin. Tapos masarap sila sa buhay, sabi ni Chloe. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!